CEO na in love sa janitor ng kanilang kumpanya, pero hindi niya alam 10 taon na ang nakalilipas ay ito ang nagligtas sa kanyang buhay. Lumaki si Rose Alvarez sa marangyang buhay sa Manila, ang abalang kabisera ng Pilipinas. Ipinanganak siya sa isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa, kahit hindi siya nagkulang ng anuman. Ang kanyang mga magulang, parehong matanggumpay na negosyante, ay siniguro na siya ay may pinakamahusay na edukasyon, mula sa pribadong mga tutor hanggang sa mga magagarang bakasyon. Bilang bata, pumasok siya sa pinakamaprestihiyosong mga paaralan at nagtapos sa isang kilalang universidad sa ibang bansa. Sa kabila ng kanyang marangyang buhay, masipag at ambisyosa si Rose. Pinagsikapan niyang makamit ang kanyang pwesto sa mundo ng korporasyon at kalaunan ay kinuha niya ang pamamahala ng bilyong pisong kumpanya ng kanilang pamilya, ang Alvarez Enterprises. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lalo pang umunlad ang kumpanya, lumawak ang sakop nito at tumaas ang kita. Gayunpaman, ang kanyang matinding focus sa trabaho ay nag-iwan ng kaunting oras para sa kanyang mga personal na relasyon. Kilala si Rose sa kanyang malamig na ugali, mas pinipiling mag-isa kaysa makipag-ugnayan sa iba. Samantala, ang lalaking si John Reyes naman ay lumaki sa isang simpleng lugar sa Quezon City, kung saan mahalaga ang bawat piso. Ang bunso sa 3 magkakapatid at natutunan niya ang halaga ng sipag at pagtitiyaga mula pagkabata. Ang kanyang mga magulang, parehong manggagawa sa pabrika, ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagpapakumbaba at katatagan. Magaling si John sa eskwela, pero dahil sa kakulangan ng pera, napilitan siyang isantabi ang kolehiyo at magtrabaho para suportahan ang kanyang pamilya. Sumubok si John ng iba't ibang trabaho, mula sa paghahatid ng dyaryo hanggang sa pagiging jeepney driver. Sa kalaunan, nakahanap siya ng matatag na trabaho bilang janitor sa Alvarez Enterprises. Kahit na mabigat ang trabaho at mababa ang sahod, nanatiling positibo si John. Nagpapasalamat siya sa pagkakataong kumita at makatulong sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, parehong nasa ilalim ng isang bubong sina Rose at John. Nagkakasalubong paminsan-minsan sa malalawak na bulwagan ng Alvarez Enterprises. Si Rose ay abala sa kanyang korporasyon, halos hindi napapansin ng janitor na tahimik na gumagawa ng kanyang trabaho. Para sa kanya, isa lamang si John sa maraming empleyado. Sa kasalukuyan, nasa 30 taong gulang na si Rose, at isa ng kilalang personalidad sa mundo ng negosyo. Ang kanyang reputasyon bilang malamig at masungit ang nagtataboy sa karamihan ng tao. Mas gusto niya ito dahil nagbibigay ito sa kanya ng malinaw na focus sa kanyang trabaho, nang walang abala ng personal na relasyon. Ang kanyang opisina, na nasa pinakataas na palapag ng mataas na gusali ng Alvarez Enterprises sa Makati, ay patunay ng kanyang tagumpay. Moderno, elegante at puno ng mamahaling likhang sining. Sa kabilang banda naman, si John ay nanatiling mapagkumbaba at masipag. Sa kabila ng mahabang oras at mababang uri ng trabaho, isinasagawa niya ang kanyang mga tungkulin ng may pagmamalaki. Ang kanyang mga kasamahan ay humahanga sa kanyang work ethic at mabait na ugali. Gayunpaman, may itinatago siyang lihim, isang lihim na malapit sa kanyang puso. 10 taon na kasi ang nakalilipas ay iniligtas niya ang isang buhay ng dalaga, isang pangyayari na nag-iwan ng malalim na marka sa kanya. Hindi niya alam na ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang malamig na CEO na kanyang pinaglilingkuran ngayon. Isang gabi, pagkatapos umalis ng mga empleyado, nanatili si Rose para maghanda para sa isang mahalagang meeting. Abala sa kanyang trabaho, halos hindi niya napansin ang tunog ng mop na humahampas sa marmol na sahig. Tahimik na pumasok si John sa kanyang opisina. Naglalayong linisin nang hindi siya maabala. Pero habang papalapit siya sa mesa ni Rose, aksidente niyang natumba ang isang bunton ng papel. Diyos ko naman, bulong ni Rose. Hindi man lang tumingin mula sa kanyang computer. Pwede bang mag-ingat ka? Pasensya na po ma'am. Mabilis na sabi ni John. Yumuko para pulutin ang mga nagkalat na dokumento. Sa wakas, tumingin si Rose. Malamig at walang interes. Huwag mo na lang uulitin ha. Tumango si John.
Iniwasan ng kanyang mga mata habang patuloy na pinupulot ang mga papel. Opo ma'am, hindi na po mauulit. Bumalik si Rose sa kanyang trabaho, agad na nilimot ang insidente. Wala siyang oras para mag-alala sa mga pagkakamali ng isang janitor. Ang focus niya ay nasa darating na presentasyon. Ilang araw ang lumipas, natagpuan ni Rose ang sarili sa employee break room, isang bihirang pagkakataon para sa kanya. Kailangan niya ng pahinga mula sa walang katapusang mga meetings at paperworks. Habang iniinom ang kanyang kape, napansin niyang nililinis ni John ang mga bintana. Hindi ka ba nagpapahinga? Biglang tanong ni Rose. Mas lamang ang kuryosidad kaysa sa tunay niyang interes. Lumingon si John na may mabait na ngiti sa kanyang mukha. Nagpapahinga po ako ma'am, pero laging may trabaho eh. Tumango si Rose. Ang isip ay bumalik na sa kanyang mga gawain. Tama naman. Tugon ni Rose. At maya-maya lamang ay iniwan niya ang break room nang walang ibang sinabi. Agad na nalimutan ang kanyang pakikipag-usap kay John. Para sa kanya, isa lamang siyang empleyado. Walang halaga at hindi importante sa kanyang mundo. Nang gabi ring iyon, pauwi na si Rose pagkatapos ng isang mabigat na araw sa opisina. Madulas sa mga kalsada dahil sa ulan at malabo ang daan. Pagliko niya sa isang kurbada sa EDSA, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan at sumalpok sa isang puno. Nalilito at nasaktan, pinilit ni Rose na ilabas ang sarili mula sa sasakyan. Biglang isang pares ng malakas na kamay ang humilas sa kanya palabas. Iniligtas siya. Okay ka lang ba? Tanong ng isang pamilyar na boses. Tumingala si Rose. Malabo ang paningin at nakilala si John. John? Paano mo? Nauutal na sabi ni Rose. Pauwi na ako at nakita ko ang aksidente. Kalmadong pagpapaliwanag ni John. Tatawag ako ng ambulansya ha. Dito ka lang muna. Habang naghihintay sila ng tulong, naguluhan ang isip ni Rose. 10 taon na kasi ang nakalilipas ay nasa ganitong sitwasyon rin siya. Niligtas ng isang estranghero. Posible bang si John ang parehong tao na nagligtas sa kanya noon? Dahan-dahang nabuo ang mga piraso ng palaisipan. Ngunit sa ngayon, kailangan munang magtuon ni Rose sa kasalukuyan. Habang nakakapit siya kay John, nagpasalamat siya sa kanyang maagap na pagdating. Napagtanto niyang higit na magkaugnay ang kanilang mga buhay kaysa sa kanyang inaakala. Kinabukasan, pagkatapos ng aksidente, pumasok si Rose sa kanyang opisina. Masakit ang katawan ngunit determinado pa ring magtrabaho gaya ng dati. Halos hindi na niya maalala ang mukha ni John, kundi ang katotohanan lang na tinulungan siya nito. Sinantabi niya ang insidente at nagtuon ng pansin sa kanyang mga gawain. Sa kabilang banda naman, si John ay hindi maalis sa isip ang nangyari noong gabi. Habang ginagawa niya ang kanyang mga tungkulin, lumapit ang kanyang kasamahan na si Mario na may pag-aalala sa mukha nito. Uy pre, narinig ko yung nangyari kagabi ah. Sabi ni Mario, binabaan ng boses. Iniligtas mo ang CEO? Oo, bakit? Medyo malala nga ang kalagayan niya eh. Sagot ni John, patuloy sa pagmamap ng sahig. Makinig ka dyan. Patuloy ni Mario. Mag-ingat ka sa kanya. May naririnig akong hindi maganda tungkol kay Miss Alvarez. Hindi raw siya madaling pakisamahan. Kumunot ang noo ni John. Ano ang ibig mo sabihin? Bumuntong hininga si Mario. Kilala siya sa pagiging malamig at hindi madaling lapitan. Marami sa mga empleyado ang nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa kanya. Huwag kang umasang magiging magaan ang loob niya sa'yo porket niligtas mo siya ha. Dahan-dahang tumango si John. Pero sa kaloob-looban niya, naniniwala siyang may mas malalim na dahilan ang ugali ni Rose. Nagpasya siyang alamin ito. Determinado si John na mas makikilala niya pa si Rose, kaya't nagsimula siyang nagmasid sa kanyang araw-araw na gawain. Mas madalas niyang nililinis ang paligid ng opisina ni Rose. Umaasa na makikita niya pa ang ibang ugali nito. Isang gabi, habang paalis na si Rose sa kanyang opisina, nakita siya ni John na naglilinis ng sahig sa labas ng kanyang pinto. Tumingin ito ng saglit kay John bago dumaan. Ang ekspresyon ay hindi mabasa. Magandang gabi po ma'am. Sabi ni John na pinipilit ang kasyual na tono. Halos hindi siya pinansin ni Rose at bahagyang tumango. Habang lumilipas sa mga araw, ipinagpatuloy ni John ang kanyang tahimik na pagmamasid.
Napansin niyang palaging late umuuwi si Rose. Madalas siya ang huling umaalis sa opisina. Bihira siya makipag-ugnayan sa ibang empleyado, maliban na lang kung tungkol sa trabaho. Nanatili ang kanyang malamig at masungit na ugali. Isang hapon habang nililinis ni John ang opisina ni Rose, narinig niya ang isang usapan sa telepono. Hindi niya mapigilang makinig, curious sa personal na buhay ni Rose. Oo, inay, naiintindihan ko, sabi ni Rose. Halatang pagod ang boses. Alam ko ang inaasahan ninyo sa akin, pero hindi madali ang pagbalanse ng lahat. Oo, ako na ang bahala. Narinig ni John ang pagkabigo sa boses ni Rose, at naisip niyang baka may mabigat na responsibilidad ito. Nagsimula niyang makita si Rose sa ibang paraan. Iniisip niya na ang kanyang pagiging malamig ay maaaring depensa laban sa malalaking responsibilidad na kanyang pinaapasan. Kinabukasan ng gabi, naglilinis si John sa opisina ni Rose nang bigla itong bumalik. Mukhang nagulat si Rose na makita siya roon. Narito ka pa? Tanong ni Rose. Nakataas ang kilay. Opo ma'am. Tinapos ko lang po. Sagot ni John. Pilit na nagpapakampante. Tinitigan siya ni Rose sandali, bago bumuntong hininga. Dapat siguro magpasalamat ako sa ginawa mo noong isang gabi. Salamat. Ngumiti si John ng bahagya. Ginawa ko lang po ang dapat gawin ng kahit sino, ma'am. Tumango si Rose. Bahagyang lumambot ang ekspresyon. Pero salamat pa rin. Habang lumiliko si Rose para umalis, nakaramdam si John ng munting tagumpay. Nagsisimula na siya makakita ng mga piraso ng tunay na pagkatao ni Rose, at ito'y nagbigay ng interes sa kanya. Nagpasa siyang ipagpatuloy ang kanyang pagsusumikap na mas makilala pa si Rose. Sa mga sumunod na linggo, ginawang habit ni John ang mas madalas na paglilinis sa opisina ni Rose. Kadalasan ay naghahanap ng mga dahilan para laging nasa paligid nito. Inobserbahan niya ito ng mabuti, sinusuri ang mga nakagawian at routine. Nakita niya ang mga late na pag-uwi ni Rose, ang maayos na pag-aayos nito ng trabaho, at ang paminsang-minsang mga sandali ng kahinaan kapag mag-isa lamang ito. Sa kabila ng malamig na imahe, nagsimulang hangaan ni John ang dedikasyon at lakas ni Rose. Napagtanto niyang may mas malalim na dahilan ang kanyang ugali. Isang komplikadong tao si Rose, hinubog ng kanyang mga karanasan at responsibilidad. Habang patuloy na tahimik na inoobserbahan ni John si Rose, naramdaman niyang lumalalim ang kanyang koneksyon sa kanya. Gusto niyang mas makilala pa ito, malaman ang mga piraso ng pagkatao nito. Hindi niya alam na ang kanyang mga pagsusumikap ay magdudulot ng hindi inaasahang pagbabago sa kanilang buhay. Habang tumatagal, lalong naging interesado si John kay Rose. Napansin niya na hindi lamang ito isang malamig at madistansyang CEO. Nakita niya kung paano siya maingat sa pag-review ng mga reports, ang mga late night na tawag sa pamilya niya, at ang mga bihirang pagkakataon kung saan nagiging mahina siya. Samantala naman, napapansin na rin ni Rose ang presensya ni John. Medyo nakakapanibago na laging nandyan ang janitor sa paligid ng kanyang opisina. Pero hindi naman siya nagrereklamo. May kakaibang kalmado sa tahimik na ugali ni John. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw, nakita niya si John na nililinis ang mga bintana sa labas ng kanyang opisina. John, tama ba? Tanong niya, nagulat sa sarili. Opo ma'am, sagot ni John, tumigil sa ginagawa. Hindi ka ba napapagod dito? Tanong niya. Tinuturo ang mga gamit panglinis. Ngumiti si John. Tapat na trabaho ito ma'am, at nakakatulong sa pamilya ko. Tumango si Rose. Humahanga sa pagiging prangka niya. Magandang pananaw yan. Isang gabi, habang naghahanda si Rose na umalis, nakita niyang nasa opisina ulit si John. Nagpupunas ng sahig. Pinanood niya ito ng sandali bago nagsalita. Parang lagi kang nagtatrabaho ng late. Napansin niya. Tumingala si John. Medyo nagulat. Opo, kayo rin ma'am. Mahinang natawa si Rose. Oo nga. Nagkaroon ng awkward na katahimikan. Pero naramdaman ni Rose na gusto niya pa makipag-usap. May pamilya ka ba na naghihintay sa'yo sa bahay? Tumango si John. Opo ma'am, ang mga magulang at 2 kapatid ko po. Ako ang tumutulong sa kanila. Lumitaw ang lambing sa mukha ni Rose.
Kung ganun ay malaki rin palang responsibilidad mo. Opo, sagot ni John. Pero sulit naman po, ma'am. Sandaling nakaramdam ng inggit si Rose. Sa kabila ng bigat ng responsibilidad ni John, mukhang kontento siya. Samantalang siya, palaging pakiramdam ay nabibigatan sa trabaho. Ang maikling usapan nila ay nag-iiwan ng pag-iisip sa kanya. Kinabukasan, pagdating ni Rose sa opisina, nakita niyang may maliit na bouquet ng sampagitas sa kanyang mesa. Naguluhan siya, tumingin sa paligid at nakita si John sa hallway. John, ikaw bang nag-iwan ito? Tanong niya, hawak ang mga bulaklak. Tumango si John, medyo nahihiya. Opo ma'am, akala ko po magugustuhan niyo. Nagulat si Rose. Matagal na ang panahon na ang nakalipas mula nang may nagbigay sa kanya ng bulaklak. Salamat, maganda sila. Ngumiti si John. Laking ginhawa na nagustuhan niya ito. Walang anuman ma'am, naisip ko po kasi baka magustuhan niyo po. Kailangan niyo rin po ng konting kasiyahan. Inilagay ni Rose ang mga bulaklak sa isang maliit na vase sa kanyang mesa. Nakaramdam ng konting saya na matagal niya nang hindi nararanasan. Isang simpleng paggawa, ngunit malaki ang naging kahulugan para sa kanya. Habang lumilipas sa mga linggo, natagpuan ni Rose ang sarili na inaabangan ng kanilang mga pag-uusap ni John. Mga maikli at madalas tungkol sa mga karaniwang bagay. Ngunit nagbibigay ng pakiramdam na normal ang kanyang magulong buhay. Sinimulan niyang makita si John hindi lamang bilang isang janitor, kundi bilang isang tao na may sariling mga pagsubok at tagumpay. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, napagtapat ni Rose kay John. Minsan, iniisip ko kung sulit ba lahat ng to eh. Pag-amin ni Rose na nakatingin sa bintana. Tumigil si John sa paglilinis. Naramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Ano pong ibig sabihin niyo, ma'am? Bumuntong hininga si Rose. Ang walang katapusang mga meeting, ang tuloy-tuloy na pressure, parang palagi ako may hinahabol. Pero hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko nga alam kung may katapusan ba eh. Nag-isip si John bago sumagot. Baka kailangan niyo pong alalahanin ma'am kung bakit kayo nagsimula. Tumingin si Rose sa kanya, nagulat sa kanyang sinabi. Tama ka. Kailangan ko nga hanapin kung bakit ako nagsimula rito. Nanatili sa isipan ni Rose ang kanilang pag-uusap kahit umalis na siya ng opisina. Tumama sa kanya ang mga salita ni John at napagtanto niyang sobrang tutok siya sa kanyang mga responsibilidad kaya nalimutan niya nang hanapin ang kasiyahan sa kanyang trabaho. Sa paglipas ng panahon, naging mas komportable ang mga pag-uusap ni Rose at John. Nagbahagi sila ng maliliit na usapan, mga tawa at kahit ng mga sandali ng katahimikan na puno ng kahulugan. Nagsimulang pahalagahan ni Rose ang presensya ni John. Nakahanap ng aliw sa kanyang matatag at tiyak na ugali. Isang gabi, habang pareho silang naghahanda na para umalis, nag-alinlangan si Rose sa pintuan. John, naiisip mo ba kung ano ang gagawin mo kung may mas maganda kang oportunidad? Nag-isip si John. Minsan, ma'am, pero sa ngayon, kontento na po ako sa kinalalagyan ko. Bawat araw ay pagkakataon para makagawa ng pagbabago, kahit maliit lang. Tumango si Rose. Nakaramdam ng bagong respeto para sa kanya. Magandang pananaw yan. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan, hindi mapigilan ni Rose na makaramdam ng pasasalamat. Hindi sinasadya, naging mahalagang bahagi ng buhay niya si John. Tinutulungan siyang makita ang mga bagay sa ibang perspektibo. Ang kanilang mga mundo na dati ay magkahiwalay ay unti-unting nagiging magkaugnay. Patuloy na lumalim ang koneksyon ni Rose at John. Bagamat hindi nila ganap na naiintindihan kung bakit, madalas na iniisip ni Rose ang kanilang mga pag-uusap. Pinapahalagahan ang tahimik na karunungan at kabaitan ni John. Para kay John, bawat interaksyon nila ni Rose ay nagpapatibay sa kanyang paniniwala na higit pa siya sa malamig at madistansyang CEO na nakikita ng iba. Isang gabi, nagpaiwan si Rose sa opisina. Nire-review ang mga lumang dokumento para sa nalalapit na anibersaryo ng kumpanya. Habang binabasa niya ang mga file, napansin niya ang isang lumang clipping ng dyaryo. Ang headline ay nagsasabing, Babae na iligtas ng isang mabuting Samaritano matapos ang malubhang aksidente.
Napahinto siya sa paghinga habang binabasa ang artikulo. Bumalik ang mga alaala. 10 taon na ang nakalipas nang masangkot siya sa isang malubhang aksidente sa sasakyan. Isang estranghero ang nagligtas sa kanya mula sa pagkawasak bago pa sumabog ang kotse. Hindi niya kailanman nalaman kung sino ang nagligtas sa kanya, at ang pangyayari ay unti-unting nakalimutan sa kanyang abalang buhay. Kinabukasan, hindi maalis ni Rose ang alaala ng aksidente. Habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya si John na naglilinis. "John, pwede ba kitang makausap sandali?" tanong niya. Medyo nag-aatubili. "Siyempre, ma'am," sagot naman ni John. Tumigil sa pagtatrabaho. Nag-alinlangan si Rose bago nagtanong. "Naaalala mo ba ang aksidente sa Pasig? Mga 10 taon na ang nakalipas. Isang dalaga ang nailigtas ng isang estranghero na dumaan lamang." Naging seryoso ang mukha ni John at tumango. "Oo, naalala ko. Nandun ako eh." Bumilis ang tibok ng puso ni Rose. "Ikaw ba ang nagligtas sa kanya?" Muling tumango si John, mapagkumbabang nagsalita. "Oo, ma'am. Pauwi na ako mula sa trabaho nang makita ko ang aksidente. Ginawa ko lang ang makakaya ko para makatulong." Tinitigan siya ni Rose. Halo-halong emosyon ang naramdaman, gulat at pasasalamat. "Ako ang babaeng iyon, John. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko." Nanlaki ang mga mata ni John sa gulat. "Hindi ko alam, ma'am. Masaya ako na nakatulong ako." Naramdaman ni Rose ang bugso ng emosyon na hindi niya inaasahan. Ang taong nagligtas sa kanyang buhay ay ang parehong taong tahimik na naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay sa loob ng ilang buwan. "Bakit hindi mo sinabi?" Nagkibit balikat si John. "Hindi ko akalaing mahalaga naman po iyon, ma'am. Ginawa ko lang naman po ang nararapat." Napuno ng luha ang mga mata ni Rose. "Mahalaga iyon. Iniligtas mo ako. Utang ko sa'yo ang buhay ko." Ngumiti si John ng bahagya. "Wala kang utang sa akin, ma'am. Masaya lang akong okay ka po. At nailigtas ko po kayo noon." Sa mga sumunod na araw, tinitignan ni Rose si John na may bagong respeto at pasasalamat. Ikinuwento niya ang nangyari sa ilang mapagkakatiwalaang kasamahan at mabilis na kumalat ang balita sa opisina. Nagbago ang pagtingin ng mga empleyado kay John. Hindi na lang siya basta janitor, kundi isang bayani na nagligtas sa buhay ng kanilang CEO. Hindi maiwasan ni Rose na makaramdam ng malalim na koneksyon kay John. Inimbitahan niya itong magkape isang gabi pagkatapos ng trabaho. Nais malaman ang higit pa tungkol sa taong nagligtas sa kanya. Habang nakaupo sila sa isang tahimik na cafe, tinanong ni Rose, "Bakit hindi mo sinabi sa kahit sino ang ginawa mo?" Uminom ng kape si John, nag-iisip. "Hindi ko ginawa para sa pagkakilala iyon. Gusto ko lang tumulong. Hindi naman po mahalaga kung sino ang nakakaalam. Mahalaga naman po ay nakagawa po ako ng tama." Tumango si Rose, nakakaramdam ng pagpapakumbaba. "Alam mo, marami kang itinuro sa akin dyan. Higit pa sa inaakala mo." Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas at makahulugan ang mga pag-uusap ni Rose at John. Nagbahagi sila ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay, mga pagsubok at mga pangarap. Natutunan ni Rose ang tungkol sa pamilya ni John, ang mga responsibilidad niya at ang mga hamon na kinakaharap niya. Si John naman, natutunan ng tungkol sa pagpapalaki kay Rose, ang kanyang pagsusumikap na magtagumpay at ang kalungkutan na madalas nakasama ng kanyang posisyon. Isang gabi, napagtapat ni Rose kay John tungkol sa kanyang mga magulang. "Palaging mataas ang inaasahan nila sa akin. Minsan, pakiramdam ko'y pasan ko ang buong mundo." Nakinig si John ng mabuti, nagbibigay ng tahimik na suporta. "Hindi talaga madali kapag marami silang inaasahan sa'yo. Pero nagawa mo ang kahangang-hangang trabaho. Dapat mong ipagmalaki ang mga nagawa mo, ma'am." Ngumiti si Rose, nakaramdam ng malalim na koneksyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. "Salamat, John. Malaking bagay ang mga sinasabi mo ngayon." Patuloy na pinapahangan ni John si Rose sa mga maliliit at maaalahaning gawain. Palaging nag-iiwan si John ng mga sariwang bulaklak sa mesa ni Rose. Dinadalhan niya ng paboritong kape o simpleng nagbibigay ng mabuting balita kapag siya ay stress. Ang mga maliliit na pagkilos na ito ay ang unti-unting nagpatibag sa mga pader na itinayo ni Rose.
Isang maulan na gabi, nahuli sa pag-uwi si Rose. Walang payong at naghahanda na para umalis sa opisina. Lumapit si John, hawak ang kanyang sariling payong. Ito ma'am, pwede niyo pong gamitin ito. Nag-alinlangan si Rose, na antig sa kanyang kabaitan. Paano ka naman? Ayos lang po ako ma'am, sagot ni John na may ngiti. Mas kailangan niyo naman po ito ma'am. Habang naglalakad si Rose papunta sa kanyang sasakyan, sa ilalim ng payong ni John, hindi niya mapigilan ang makaramdam ng malalim na pasasalamat. Dahil sa angking kabutihan ni John, unti-unting natutunaw ang kanyang malamig na pag-uugali. Inilalantad ang isang puso na naghahangad ng koneksyon. Isang gabi, inimbitahan ni Rose si John na sumama sa kanya sa isang hapunan sa isang kalapit na restaurant. Habang nakaupo sila sa tapat ng isa't isa, napansin ni Rose ang sarili niyang nagbubukas tungkol sa kanyang mga takot at insekuridad. Alam mo, minsan, iniisip ko kung talagang may nagagawa ba akong pagbabago eh. Pag-amin ni Rose. Nagtatrabaho ako ng gusto, pero parang wala namang nararating eh. Parang wala lang. Inabot ni John ang kanyang kamay. Inilagay ito sa ibabaw ng kamay ni Rose. May nagagawa kang pagbabago, Rose. Higit pa sa alam mo. Inspirasyon ka sa maraming tao. Kasama na ako ron. Tumingin si Rose sa mata ni John. Nararamdaman ang koneksyon na higit pa sa kanilang magkaibigang pinagmulan. Salamat, John. Alam mo, binago mo ang pananaw ko sa maraming bagay. Habang lumalalim ang kanilang samahan, nagsimulang maglaan ng mas maraming oras sina Rose at John sa labas ng trabaho. Naglibot sila sa lungsod, nagbabahagi ng mga tawa at nadiskubre ang mga bagong lugar. Inabangan ni Rose ang mga oras na magkasama sila. Nakakaramdam ng saya at kasiyahan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang gabi, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa Manila Bay, lumingon si Rose kay John na may ngiti. Naging mahalagang bahagi ka na ng buhay ko, John. Hindi ko ma-imagine na bumalik sa dati. Yung wala ka. Ngumiti si John. Puno ang puso. Masaya ako, Rose. Ipinakita mo sa akin na kahit ang mga hindi inaasahang koneksyon ay kayang baguhin ang buhay natin sa pinakamalalim na paraan. Habang lumalalim ang koneksyon ni Rose at John, naisip ni Rose kung paano matutulungan si John na maabot ang kanyang mga pangarap. Isang gabi, binanggit niya ito habang naghahapunan sila. John, naisip mo bang bumalik sa pag-aaral? Tanong ni Rose, puno ng interes sa mga mata. Gulat naman si John. Naisip ko na pero parang imposible kasi eh. Kailangan kong suportahan ang pamilya ko at ang mahal ng tuition. Ngumiti si Rose. May plano na sa isipan. Paano kung sabihin kong may scholarship program ang Alvarez Enterprises para sa mga dedikadong empleyado? Sa tingin ko, bagay na bagay ka doon. Nanlaki ang mga mata ni John sa gulat. Talaga? Hindi ko alam kung ano sasabihin, Rose. Napakalaking bagay niyan. Karapat-dapat ka doon, sabi ni Rose. Hinawakan ng kanyang kamay. Isa ka sa pinakamasisipag na tao na nakilala ko. Sa tulong ni Rose, nag-apply si John para sa scholarship program ng Alvarez Enterprises. Ang kanyang dedikasyon at kasipagan ay nagbigay sa kanya ng buong scholarship para tapusin ang kanyang pag-aaral. Mahirap ang pagsabayin ang trabaho at eskwela, pero buong determinasyon itong hinirap ni John. Laging nandyan si Rose para suportahan siya. Tinutulungan siya sa mga late night na pag-aaral at ipinagdiriwang ang kanyang mga tagumpay sa akademya. Lalo pang tumibay ang kanilang samahan, sa tulong ng respeto at paghanga nila sa isa't isa. Lumipas sa mga taon at nagbunga ang pagsisikap ni John. Nagtapos siya ng may karangalan. Nagkamit ng degree sa Business Administration. Ipinagdiwang ng kanyang mga kasamahan sa Alvarez Enterprises ang kanyang tagumpay. Kinikilala ang kanyang pinagdaanang paglalakbay. Nakangiti si Rose habang dumadalo sa kanyang graduation ceremony. Nagtagumpay ka. Alam kong kaya mo yan, John. Alam ko. Ngumiti si John. May luha ng kaligayahan sa mga mata. Hindi ko magagawa ito kung wala ka, Rose. Ikaw ang naging sandigan ko. Nagbukas ang edukasyon ni John ng mga bagong pintuan sa Alvarez Enterprises. Binigyan siya ng matatag na posisyon sa loob ng kumpanya. Nagagamit ang kanyang mga kaalaman at kasanayan para mag-ambag sa mas malaking paraan.
Ang mga kasamahan niya na dati nakikita siya bilang simpleng janitor, ngayon ay iginagalang siya bilang mahalagang miyembro ng team. Ang mga magulang ni Rose na dati nagdududa sa background ni John ay nagsimula na rin siyang makita sa bagong pananaw. Humanga sila sa kanyang dedikasyon at tiyaga, at unti-unting naglaho ang kanilang mga pag-aalinlangan. Isang gabi, nagpunta sina Rose at John sa bahay ng kanyang mga magulang para maghapunan. Isang mahalagang hakbang ito sa kanilang relasyon, at pareho silang medyo kinakabahan. Mainit silang sinalubong ng mga magulang ni Rose, nakakaiba sa dati nilang pakikitungo. Habang naghahapunan sila, nagsalita ang ama ni Rose na si Mr. Alvarez. "John, aaminin ko, noong unay nag-aalinlangan ako sa relasyon niyo ni Rose. Pero sa nakikita kong sipag at dedikasyon mo, at kung paano mo binago ang buhay mo, labis akong humahanga sa'yo." Tumango si John, mapagkumbaba sa mga salita ni Mr. Alvarez. "Salamat po, sir. Napakalaking suporta po ng anak niyo sa akin kung alam niyo lang po." Ngumiti si Mrs. Alvarez. "Kita namin kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Alam mo, may basbas na kami sa inyong dalawa." Sa pagtanggap ng kanyang mga magulang, nakaramdam sina Rose at John ng bagong kalayaan at kaligayahan. Lalo pang namulaklak ang kanilang relasyon. Hindi na pinipigilan ng mga pagdududa ng iba. Patuloy nilang sinuportahan ang isa't isa, sabay na hinarap ang mga hamon ng buhay. Isang gabi, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa Manila Bay, ngumiti si John kay Rose. "Hindi ko akalain na ganito ang magiging buhay ko. Ang dami mong ibinigay sa akin, Rose." Hinawakan ni Rose ang kanyang kamay. "Ang dami mo ring naibigay sa akin, John. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kabaitan at katatagan sa buhay." Habang lumulubog ang araw, alam nilang nagsisimula pa lamang ang kanilang paglalakbay. Ang kanilang samahan na nabuo sa gitna ng mga pagsubok at pinalakas ng pag-ibig ay hindi matitinag. Ilang taon na nga ang lumipas, sina John at Rose ay nasa pamumuno ng Alvarez Enterprises. Ginagabayan ng kumpanya ng may malasakit at integridad. Sila ay naging patunay sa kapangyarihan ng pagtitiyaga at sa hindi inaasahang paraan kung paano maaaring magtagpo ang ating mga buhay. Magkasama nilang hinarap ang kinabukasan ng may pag-asa. Alam na ang kanilang pag-ibig at samahan ay patuloy na lalalim. Ang makabayani na ginawa ni John para iligtas si Rose ay nagbukas ng isang serye ng mga pangyayari na nagbago sa buhay nilang dalawa. Nagbigay daan sa isang maliwanag at maunlad na hinaharap. Ang kwento ni Rose at John ay nagpapakita ng kapangyarihan ng kabaitan, pagpapakumbaba at ang malalim na epekto ng ating mga kilos sa iba. Ang kanilang paglalakbay mula sa pagiging estranghero tungo sa pagiging magkaibigan, na hinubog ng tadhana at pinalakas ng pag-ibig, ay isang paalala na ang mga pinaka-hindi inaasahang koneksyon ay maaaring magdala ng pinakakahanga-hangang pagbabago.